naman sa channel. Hi mga kasari, this is your working mom and welcome back sa aking channel. Hi mga mame, ayan, nag 10:30 na at ako ay nag-close na ng sari-sari store. At bago nga ako nag-close ng sari-sari store ay nagpaskil ako ng ganito guys. Baliktad. No cash out pag naka-on yung kanilang G-Protect at ika-cash out ko lang is yung mga naka-off. Okay? So may istorya kasi talaga dyan guys at i-share ko sa inyo mamaya. Okay? Kasi talagang apektado ang sari-sari store sa bagong update ni GCash na G-Protect. Oo, maganda yung alayunin ng G-Protect kasi mapoprotektahan nila yung mga seller ay mga buyer sa online selling at saka yung mga nagsisend money pag na-scam sila pwede nilang maklaim yung kanilang pera o ibabalik ni GCash yan. So ano ba yung G-Protect? Yung G-Protect kasi guys is kinakaltas sa send money. Pag nag-send money ka, pag naka-on yung G-Protect mo, ikakaltas sa'yo is 30 pesos at iyon ay insurance. So ibig sabihin yung perang pinadala mo, naka-insured siya within a month, within 30 days. Ang maturity niya is 30 days. Okay? Pag na-scam ka, pwede mong i-report sa GCash within 24 hours na biktima ka ng fraud o scam at kailangan mong ipa-blotter at mayroong mga dokumento na hinihingi. Kailangan ma-notify sa GCash within 24 hours. At hindi ganun kadali ma-refund pero pwede mong ma-refund talaga. Lalo na pag malaking cash na-send mo at na-scam ka. Okay, maganda to. Protection to sa mga sender at saka sa mga buyer online. Kwento kasi dyan guys, i-share ko sa inyo. Kaya na medyo naghigpit kami. Pero dito naman sa akin guys, paswerte naman ako kasi ang nagpapa-GCash naman sa akin, mga kapitbahay ko lang din naman. Okay, so pag outsider, yun doon ako sobrang higpit. Pero sa mga kapitbahay ko, hindi naman ako masyadong mahigpit. Kasi importante, nag-log lang sila dito sa aming logbook. So sa logbook namin nakalagay, parang ito ay know your customer. So itong logbook, meron siyang pangalan, reference number, at saka yung perang kinuha nila at may petsa kung kailan nila kinuha yung pera. Bukod pa doon, pag bata ang nag-claim, pinipicturan ko. Kasi minsan, awkward naman pag ang bata pa naglista nito, nahihirapan na. Pero, pinipicturean ko na lang siya. Okay? Ngayon, so ano ba yung GCash Protect at bakit apektado ang sari-sari store? Kasi, may nangyari kasi guys, yung kasama ko sa trabaho ay na-block siya ni GCash dahil sa G-Protect. Okay, so biktima lang din siya ng scam. Okay, so ang nangyari kasi guys, merong seller at merong buyer. So itong si seller nagtitinda online, tapos itong si buyer bumili kay seller. Dahil si seller walang GCash, so kumuha siya, naghanap siya ng sari-sari store na may GCash number. Yun na nga, yung biktima is yung kasama ng asawa ko sa trabaho. So, kinuha niya yung number ni sari-sari store at binigay kay buyer. Itong si buyer, di ba, pag nag-online seller o Facebook o saan, kailangan bayad muna bago deliver, di ba, ganon. Gusto ni seller bayad muna bago niya i-send yung item. Okay? So, ang nangyari, nagbayad ngayon si buyer kay sari-sari store at kinlaim yun ni seller kay sari-sari store, and after that, no show na si seller, nowhere to found at binlock na niya si buyer. Dahil naka G-Protect si buyer, ay nagpa-blatter siya. Dahil wala siyang makitang seller, so ang nangyari, yung sari-sari store ang pinablatter niya, which is may-ari yung kasama ng asawa ko sa trabaho. Pinablatter niya yung sari-sari store at ang nangyari, na block si sari-sari store ni GCash, hindi niya magamit yung kanyang GCash number, at ang masakla pa doon guys, merong 10,000 sa wallet ng GCash niya. Dahil hindi niya na ma-access, hindi niya nakuha yung pera niya. At dahil bukod pa doon sa hindi na niya makuha yung pera niya, may kaso pa siya. Okay? So yun nga, inadvisean niya kami na mag-ingat sa bagong modus ng mga scammer ngayon, lalong-lalo na yung mga nag-online seller or basta mag-ingat talaga. At sabi niya sa amin, hanggat maaari, pag nagpa-claim kayo ng GCash, cash out, at lalo na pag malakihang halaga, ay kailangan hingian yung valid IDs at kung pwede may CCTV clip. Okay? Dahil isa pala yun sa requirement para hinihingian siya ng police na magpakita ng ebidensya na na-claim ng scammer yung pera. Kailangan daw may valid IDs. Okay? At merong know your customer, yung logbook. Tapos kailangan daw yung pangalan sa logbook ay parehas dun sa ID. At kung may CCTV camera, mas maganda. Para bang sa mga remittance center, di ba may mga picture, pag nag-claim ka ng pera, pipicturean ka sa Palawan, sa Western Union, merong ganun pipicturean ka.
Kayo guys, pag mga sari-sari store owner dyan na nagpapa-Gcash, so aware po kayo, lalo na pag yung pwesto nyo ay nasa tabing kalye, kung sino-sino na nagpapa-Gcash sa inyo, hindi nyo kilala, so kailangan maghigpit kayo, ipalag nyo, may CCTV kayo, or mahingi kayo ng valid ID sa mga malalakihan transactions. Kaya sa malita transactions, maghingi kayo ng ID bilang protection nyo din, para hindi kayo abala in the future. Mula na may mga lag kami, ay naiwasan na yung double cash out. Meron pa nga dito nag-double cash out 4,000. Doon talaga ako na-alarm. Diyos ko, buti na lang may lag kami. Kung wala talagang, Diyos ko, 4,000 is malaking bagay na yan sa Gcash. Alam naman natin yung Gcash magkano lang, di ba? Sa isang araw, hindi ka halos maka 500 kita. Tapos mawawala sa'yo 4,000, tapos 80 pesos lang kita mo doon. Sinong lugi ikaw, di ba? Papakahirap ka dito sa sari-sari store mo, tapos mawalan ka ng 4,000. So, importante talaga, lahat ng cash out transactions, may record ka, may perma. Okay? May petsa, reference number, pangalan, yun, kumpletuhin mo talaga guys, lalo na sa mga hindi mo kakilala, hingan mo lang cellphone number at saka address, pati ID. Maswerte lang talaga ako dahil sa pwesto ko, mga kapitbahay ko lang naman nag-Gcash sa akin, hindi naman ako mahigpit. Ito naman ay, pinabigyan ko lang sila ng abiso na hindi ako magka-cash out ng naka-Gprotect. Pero pag may mga kakilala ko naman, talagang hindi naman ako mahigpit. Kaya, ang maganda talaga dyan guys, mag-ingat, lalo na sa mga hindi mo kakilala. Mag-ingat talaga, at ka-importante talaga lahat ng transactions mo, cash out, ilista. Tapos pag minsan naman may mga batang nagka-cash out dito, pinipicturean ko na lang para mabilis ang transactions. Ayan guys, sana may natutunan kayo at laging mag-ingat, always mag-ingat, lalo na ngayon na nag-i-evolve na at nag-level up na mga scammer. Marami nang scammer, lalong na kung ang pwesto mo ay sa tabing kalsada. Mag-ingat talaga, sobrang doble ingat sa ating mga sari-sari store owner. Kasi yung piso na kinikita mo araw-araw ay malaki pa sa piso ang mawawala sa'yo. Sobrang masakit. Thank you for watching at sana nagustuhan yung vlog ko at may natutunan kayo. Kaya guys, muli, this is my working mom. See you again in my next one. Bye!